Hi guys, I'm your host Stanley Chi for Shift Happens, a car lifestyle podcast for car guys or shift heads. Kasama ko si Jacob Oliva, content manager ng Philcoche, si Martin Aguilar, content editor ng Philcoche, and si Joseph Estabillo, isa sa mga pinakamayaman na taong kilala ko at ang content lead ng Philcoche. Siya rin ang nagbi-BO sa mga napapanood nyo, yung nagsasabing thanks for watching. Siya yun. At naririnig mo rin siya sa mga porno films tulad ng mga napapanood nyo nung 90s, tulad ng Itlog, Patikim ng Pinya, at marami pang iba. Musta kayo guys? Okay lang. Gabi. Laging gabi. Laging gabi. Madilim. Ito, first episode ng Shift Happens, pare. Dapat masaya kayo. Ba't parang di kayo masaya sa bagong episode natin? Masaya kami. Parang hindi halata. Nagiinit lang. Ha? Nagiinit lang. Nagiinit. Parang mataas ang heat index. Oo. Marami tayong pag-uusapan tong first episode na to. At di na natin patatagalin kasi this is a car lifestyle podcast. Kaya we talk anything and everything under the sun basta tungkol sa mga sasakyan. At nangunguna rito yung mga balita tulad ng fire truck na nanagasa sa Pateros. Ano ba ang chismis mo rito, Joseph? Hindi pala chismis to. Balita talaga to. Balita. Oh. Kasi alam niyo naman yung Mother's Day, di ba? Nag-celebrate naman kayo ng Mother's Day. With your mga butihing ina. Ngayon, wala naman sigurong nag-akala na merong mangyayaring disgrasya nung Mother's Day. Pero yun na nga, ang nangyari, may isang ginang na naglalakad sa kalsada sa bangketa nung gabi, bigla siyang nahagip ng isang humaharurot na fire truck. Na hindi lang siya yung nag-iisang biktima nitong fire truck na to. May nabanggaring sedan ang fire truck at meron pang muntik mahagip na motorsiklo. Okay. Pero ang balita rito, Sir Joseph, wala raw sunog. Walang sunog. Yun ang nakakapagtaka kasi wala man lang responde yung bumbero. Yung pala papabalik na to ng istasyon. Kasi nag-deliver ng tubig daw sa isang isolation area. Tapos hindi ko maintindihan kung naiihi na ba yung driver o ano. Kasi kitang-kita daw sa CCTV na pag-ewang-gewang yung takbo ng truck. Tapos kahit nung mahagip niya yung sedan, bumangga sa pader, hindi siya tumigil. Talaga nagmaniobra pa palayo. Pero ang sabi naman daw, hindi nakita sa CCTV na after ilang sandali lang, tumigil daw yung fire truck, bumaba yung mga sakay na bombero at pinuntahan yung biktima. Yan, ang malala nito, yung nahagip na pedestrian, yung nanay, mukhang mawawala ng mata. Mawawala yung kanyang right eye as a result nung aksidente. So, akala natin, Akala natin, madidisgrasya ka muna bago ka mag-celebrate ng Mother's Day. Pero ito, baliktad. Mother's Day na disgrasya. Mother's Day. Kasi di ba meron nga tayong pamahiin na lapitin daw tayo ng disgrasya pagdating sa mga major na okasyon sa buhay. Ikaw ba nakadisgrasya ka na, Joseph? Na-try mo na ba yun? Hindi yata sindami nung sayo. Tito Stanley. Magamit naman ako ng proteksyon. Ingat naman ako. Anong size? XL ba yan? Double XL? Alam mo, magiging honest ako, large lang. Large? hindi ako kagaya ng mga iba na ine-exaggerate. Ako, large lang. Ina-underestimate mo naman yung sarili mo eh. Pero Sir Joseph, paano yung magiging parusa dun sa nagda-drive ng fire truck? Mukhang nahuli na naman yung driver na nakakulong na. Pero hindi pa raw nakukuhanan ng statement kasi nakatulog. Ha? Nakatulog? Nakatulog daw sa presinto. Pero nung binlad test naman daw, negative naman daw sa alcohol. So hindi siya lasing sa madalit salita. Pero yun nga, nangako naman yung superior nung driver na papapanagutin nila yung may sala, kung may mga kailangan sagutin in terms of medical
attention at saka siguro na rin reimbursement na rin kasi may damage to property involved yung sasakyan na nabangga at saka yung pader siguro na nasira. Mukhang yun ang sasagutin ng fire station. Pero yun nga, siguro dapat magsilbi ding aral ito para sa mga nagtatrabaho sa emergency services natin na hindi nasa emergency or emergency services yung trabaho natin, lisensya na yan para maging reckless sa daan. Oo. Diba, paano naman yung ginang na nawalan ng isang mata? Sinong magbabayad ng gastos? Yung yung may-ari ng fire truck, fire protection. Yes, oo. Kasi sila yung sila yung may immediate na liability dun sa nangyari. Okay. Tatanungin ko yung dalawang kasama natin, Sir Joseph, itong si Jacob and si Martin. Ano yung repercussions dun sa driver ng fire truck? Mawawalan ba siya ng lisensya? Kailangan ba niyang magpa-seminar? Dapat ba mag-driving school uli itong taong to? Actually, tingin ko pwede siyang mawalan ng lisensya or at least man lang masuspend ng lisensya. And kasi medyo malala yung ginawa niya for someone na nagda-drive ng isang fire truck or emergency vehicle. Sabi nga ni Joseph, hindi yung lisensya para maging reckless ka, no? So, parang depende sa investigation na mangyayari kasi as far as I know, as of now, may pending investigation pa. Pero diba? when proven guilty naman, medyo mabigat yung kaso niya. Kasi reckless imprudence resulting to serious physical injury. So parang, aside from lisensya na pwedeng ma-revoke, kasama na rin yung criminal case. And kung ikaw yung kapamilya ng babaeng nawalan ng mata, no? Medyo masakit-sakit yun. At kung ako yung driver, malamang di na ako magmamaneho. Kung ganun ang nangyari, parang parang nakokonsensya siguro yan. Nasa kanya yan it's on him no? So kayo mga nagda-drive, sana hinay-hinay lang. Kahit naman holiday at wala masyadong traffic, kailangan sumunod kayo para naman hindi kayo nakakaperwisyo sa ibang tao. Yan, Mother's Day natin. Yung Mother's Day tuloy nila, napunta sa presinto, sa ospital. No? Kumusta na pala kayo ngayong COVID season? Nagda-drive pa ba kayo? Lumalabas pa ba kayong tatlo? Well, nagsushoot kami. So, lumalabas pa rin. Saka grocery. Importante yan Medyo hassle mamalengke pag sa public market, wet market. So, mas pipiliin mo na sa grocery sa mall talaga. At least doon, may safety protocols, may pa-alcohol, ganyan. Pero pag sa wet market, medyo delikado, di ba? May nagbago ba sa traffic ngayong pandemic? Traffic pa rin ba? Kasi pag rush hour, nakikita ko marami pa rin sasakyan sa labas Actually, ngayon, parang slowly bumabalik na yung volume ng vehicles sa karsada Unlike last year na medyo talagang maluwag. Ngayon, sisimula na uli yung usual traffic na kinagisnan natin. Pero hindi pa ganun kalala. Pero hindi nagsisimula na. Okay. Kasi, ewan ko kung napanood nyo itong balita, ang daming nagpunta dun sa gubat sa syudad. Nag-swimming silang lahat. Napanood nyo ba yan? Oo, napanood yan. Nako. Medyo kilala ko yung cameraman na binugbog daw. Yung tinapak, no? Ni-interview nun. Kawawa naman, no? And ang sinasabi, nakainom daw yung nag-swimming. Nagse-celebrate lang daw ng Mother's Day. Kinonect ko lang kasi Mother's Day, may aksidenteng nangyari. Tapos ito naman, marami nag-celebrate, pumunta sa gubat sa syudad. Bisita niya lahat yun? Parang 30 tao yun or 30 pamilya yun nandun sa video. Kinonect ko lang. Nagpunta sila. At saka maraming hindi naniniwala sa COVID. Yun ang nakakatakot. Nakakatakot. Yung cameraman, when they were shooting, sinasabi, yan kasi naniniwala kayo sa COVID. Meron pa ring mga misinformed na tao. Actually, ang kicker dun, parang papatay naman ng COVID virus yung chlorinated na tubig sa resort. Kaya lang, ang matindi kasi dikit-dikit sila. So, nawala yung social distancing. Yung safety protocols hindi nila sinunod kasi ang dami daw. And it was reported by Philippine Star, Channel 5, 1PH. Tapos pinapakita na 1
nung hindi pa nila nasushoot yung mga taong nagsiswim, mas marami pa raw yung nagsiswimming doon. Kaya ito, pinapaalala natin sa mga ship heads na listeners natin, wag muna kayong lumabas at maniwala kayo kasi may COVID talaga. Marami na kaming kilalang namatay sa COVID. Oo. Ako, delikado yung mga ganyan talaga. Lalo na yung mga kaidaran ni Sir Joseph. Delikado yan. Sir Joseph, okay ka naman no? Wala ka pa naman sa Hope for the Aged, no? mga 3 years pa. Speaking yung paglabas-labas, may nilabas na bagong Subaru Evoltis na may halagang 3.4 million. 3,480,000 pesos. Ito daw yung the true 7-seater. And Philippines is the only country in Asia to get it. It's loaded with 100 safety features according to Subaru. Sino bang mas nakakaalam dito? Alam niyo na, pagdating sa mga ganitong sasakyan, si Jacob tsaka si Martin yung yung talagang kinakausap tungkol dito Ano bang kakaiba rito sa Subaru Evoltis na to? Feeling ko mas okay kay Martin to kasi sa totoo lang nasa kanya ngayon yung Subaru Evoltis. Sa iba pinahiram. Okay. Naman pala Actually, Subaru Evoltis is a 7-seater car, It's a crossover SUV. And yun nga, it's being marketed as a true 7-seater, which is, totoo naman, 7-seater naman talaga siya. And it comes with a captain seats sa second row. So, ang seat layout niya is 2 sa harap, 2 sa second row, 3 sa pinakalikod sa third row. So, yun, kagahapon, nung nakuha ko yung unit, sinilip ko yung loob, it's actually spacious. Spacious siya, However, yung sa third row seat, yun yung gusto kong matignan ng todo matignan in detail kasi medyo madilim dun sa parking ni Subaru Manila Bay. Gusto ko siya makita kung kaya niya mag-fit ng 3 adults talaga. Kasi kung yun yung tagline ni Subaru na true 7-seater, kailangan swak yung 7 tao talaga doon. Pero I think it's safe to say na kakasya. Saka critical yan sa mga 7-seater talaga. Third row. Ang daming binibuild as 3 rows or 7-seaters, pero yung third row naman parang kasya lang yung 2 bata or 2 medyo maliit. So talagang critical talaga ang third row. Nako, may alam akong SUV na ganyan. Maluwag yung first and second row. Pagdating sa third, nako po, pang midget. Pwede bang magkaroon ng initial, Sir Joseph? Initials lang. Pero yun nga, sa Evoltis, nung dinrive ko siya from Subaru papunta dito sa house namin, surprisingly, ang gaang niyang imaneho. Parang considering yung overall size na Evoltis, iba yung feeling parang naka-sedan or hatch yung dating. So parang may ganun siyang characteristics when it comes to steering. And then yung isa ko pang napansin initially is yung throttle response niya. Mapitik. Parang konting dampi mo lang sa gas pedal, papasok agad yung power. Pumipitik siya agad. Makanti mo lang, react agad. Yan, konting kanti. Napaka-sensitive, no? Actually, yeah, that's the term talaga. Sensitive. Which is, for me, it's a plus, pero hindi ko alam sa ibang tao. Kanya-kanya naman tayong driving preference. So far, the Evoltis is it's such a surprising car. Ganun mo lang, talagang magre-react na. May tatanong lang ako sa inyo kasi madalas tayo pinapahiram ng mga sasakyan. Siyempre, yung mga viewers natin, yung mga listeners natin sa PhilKotse, they're asking na totoo ba yung mga yung mga review na yan? Baka mamaya masyado kayong bias kasi pag pinahiram kayo, puro positive ang sinasabi. Para malinaw sa lahat. 'Di ba we judge the vehicle fairly naman. Pag may hindi maganda, sinasabi naman natin, 'di ba? Si Martin tsaka si Jacob yung madalas na yung pinapahiram ng ganito paano ba kayo mag-rate ng isang sasakyan, Jacob? Ever since naman natuto ako mag-review or nagsimula ako mag-review, nire-rate ko yung car based sa segment niya, meaning kung saan siya naka-categorize. So that means yung rating ko ng Wigo o yung judgment ko ng Wigo
would be different sa judgment ko with the Supra, di ba? Kasi magkaiba silang sasakyan. And binabase mo rin yung bawat judgment mo dun sa price. If enough ba yun? If sa price na, let's say, the Wigo is at 700,000, yung kasama ba niyang features is enough ba or sakto dun sa price or sobra? So, yun yung mga main points na titignan mo. Hindi lang basta-basta maganda to or pangit to. Laging may comparison within that segment. And of course, ako kasi naniniwala akong walang perfect na sasakyan. Walang kahit sports car pa yan, kahit anong sasakyan pa yan. Walang perfect. Pero may perfect na kotse para sa isang tao. So, yun. Laging may pintas. Pero depende na yan sa'yo kung okay lang sa'yo yung pintas na yan. Halos nasabi na lahat ni Jacob Parang ganun din yung style ko Pero kasi sa akin, kaya nga tayo nagre-review ng kotse number one is to help the consumers have an informed decision bago sila bumili ng mismong sasakyan. So, kung ikaw magpapatweetums ka lang, medyo, I think, hindi best na mag-review ka ng kotse kasi the main goal of you when you're reviewing a car is yun nga, give an objective look dun sa kotse and compare it dun sa mga segment rivals niya, which is yung sabi ni Jacob din. And then just be honest, just be honest. Wala namang masama kasi yun yung pinaka-importante, and sometimes it could help the brand develop better yung konting insights mo, malay mo, it will come a long way sa kanila. Yun sa pag nagre-review sa video. Sir Joseph, pagdating sa articles, yun kanina tinanong ko kay Jacob and Martin, that's when you review cars via video. Siyempre, maabot ng 8 to 10 minutes on YouTube. Pero kasi iba yung usapan pag article siya, pag binabasa. No? May difference ba? Well, parang more or less the same kasi whether you're doing a written article or a video review, sinishare mo yung impressions mo dun sa sasakyan. Ngayon, from the point of view of the consumer, it's important na maintindihan nila na yung reviews na nakikita nila or napapanood nila should not be a substitute for due diligence, which in the way of test driving the car, di ba? Kasi kahit naman gaano kilala yung nagre-review ng sasakyan, impressions pa rin niya yung nagiging basehan Maaring yung background niya, yung experience niya sa sasakyan is not as extensive as ordinary layman. Pero sabihin natin yung isang modelo or isang aspect ng sasakyan na hindi pabor sa kanya livable naman pagdating sa ordinary consumer. So it's important na yung prospective car buyer also does the necessary research. No, wag lang niyang iasa sa amin or sa motoring media kung ano yung mga impressions namin, kasi kumbaga sabi nga ni Zenaida Seva, yung mga bituin sa hangin, yung mga stars, guide lang sila. Hindi naman sila dapat maging substitute dun sa sarili mong desisyon or free will. Ikaw pa rin maghahanap ng swerte mo. Parang gano'n. Ang galing hinalintulad mo yung pungsoy or panguhula dun sa car review Parang medyo malayo yun, di ba? Pero there's a reason kung bakit pinapa-test drive sa inyo yung mga sasakyan pagka interesado kayo sa isang unit or sa isang model, kahit anumang brand pa yan. There's no perfect car. Pwede ko bang malaman kung ano yung mga favorite car models ninyo? Hindi car show models si Joseph, alam ko paano mag-isip to Iba nung panahon mo, Sir Joseph, di ba? Iba yung mga car show model nun, medyo hindi pa sila nagbibikini nun Medyo decente pa ata suot nila. balot na balot. Uy, nakakamiss na rin mga car shows Itong pandemic na to, wala nang car show. Nakakamiss yung mga kotse. Pero seriously, ano yung mga models ng sasakyan ang gusto ninyo? Magbigay lang kayo kahit ano. Sige, muna ako. Suzuki Jimny sa akin. Okay, Jimny. Kay Martin. Ako medyo may pagka-old school kasi. Talaga ako, Mitsubishi Pajero Fieldmaster. Kala ko Lancer yung two-door nung 80s. Ano Old school. 90s yun.
90s. Oh. Hindi, may Lancer din na 80s na Tudor, yung kulay pula. Okay, shows your age, no? 99 lang yan. Sir Joseph, kayo? Ako? Hindi, konti pa lang nahawakan ko sa sasakyan. Pero namimiss ko yung namin yung Mirage G4 namin. May mga car shows ba na sinasalian ng Philcoche tapos kumukuha kayo ng car show model? Parang wala pa yata. Wala, no? Dapat yung Mias nung 2020 kaya lang hindi natuloy. Nagka-pandemic. Sinong COVID balak happened. niyong kunin nun, Sir Joseph? Kayo yung employee number 1 ng Philcoche. Eto, seriously, etong topic natin, the Nissan Leaf, ni-launch na sa Pilipinas. It cost 2,798,000 pesos. Currently, the second generation that was launched back in 2017. Second generation. Tapos, electric car. Ito na ba yung future talaga? Sa tingin nyo ba, lahat mag-shift na to electric cars? Yun yung sabi kasi yung worldwide trend ngayon is palipat na sa electric vehicles yung mga car brands eh. Pero ano bang kinaganda nitong Nissan Leaf? Ang maganda sa Leaf kasi, electric nga siya. So, hindi ka magagas. So, di ka pupunta ng gasoline station para maggas. Para siyang appliance. Charge sa bahay or sa showroom. So, yun siya. And maganda naman sa Leaf is yung range niya, meaning kung gaano siya katagal aandar sa isang full charge is nasa 300 plus kilometers. So kung isipin mo yung commute mo sa Metro Manila, puntang office or punta ka ng mall, nasa 60 lang yan 60 kilometers lang yan per day. So kung iisipin mo 5 days, tama ba? Tama yung math ko? Oo, more or less. Kung araw-araw yun And syempre, depende yun sa driving style mo. Kung nag-idle ka pa or humihinto ka pa ng naka-on lang, depende pa yan kung gaano katatagal. Pero yun yung estimated range niya, 300 plus kilometers. So, more or less, 1 week, 1 full charge, yun siya. Okay. Sir Martin, ano bang balita dito sa launch ng Nissan Leaf na na-attendan mo? Bukod sa sinabi ni Sir Jacob. May presyo siya na 2,798,000 which is marami nagulat dun sa presyo niya, to be honest. Marami nagulat kasi medyo mataas for a car, no? Kung consider mo kasi para siyang compact hatch, no? Pero electric vehicle. And ang defense naman ni Nissan is because merong import duties na kailangang bayaran. So around 30%. So kaya ganun yung presyo. Kasi sa Philippines ngayon, kung titignan naman natin, paano ko ba sasabihin to? Yung electric vehicles kasi dito sa Philippines parang malayo pa. Kung mag-aano tayo rektahan na usapan. Parang di ko pa nakikita na magiging the next big thing. Yun, yan. Magiging mainstream . No, but the good thing dito sa pagdala ng Leaf is parang na siya, indication ng early adoption ng Philippines sa electric vehicles. So kahit paano, nag-shift na tayo dahan-dahan. Inaantay lang natin talaga yung concrete policies and better incentives and syempre more charging stations, no? Para talaga mawala sa tao yung range anxiety. Kasi ganoon lang yung gaya na sabi ni Jacob, para lang siyang appliance, para siyang phone mo na kailangan mo i-charge pagdating mo sa bahay bago ka matulog. Para kinabukasan, puno ka ng charge, di ba? Ganon din yung Nissan Leaf. It's basically a car na parang appliance. Pwede ba nating sabihin na this is way ahead of its time, itong Nissan Leaf sa Pilipinas? Well, in a way, oo. Pero although hindi naman siya yung kauna-unahang EV kasi na dumating dito, there have been others like from Chinese brands. No? Actually, ngayon nga, may isang Chinese brand na nag-o-offer din ng EV, na pantapat sa Leaf. Pero siguro, I think this would be probably one of the first from the mainstream brands kasi di lang more or less popular naman si Nissan dito. Kilala naman siya ng mga Pinoy sa pagiging malamig ang aircon. Pero if I'm going to be frank, siguro ko si Joseph.
O sige, if I'm going to be honest, siguro mas dapat siguro dinala ni Nissan dito yung Kicks e-Power. Okay. No? Kasi that would have been a very good transition to electric vehicles. Ang Kicks e-Power kasi, this is a series hybrid vehicle. No? Pag sinabing hybrid vehicle, ang isang sasakyan, gumagamit siya ng isang combustion engine with an electric motor. Ngayon, ano ang special dito sa Kicks e-Power? Meron siyang combustion engine pero hindi nakakonekta sa gulong. Ang purpose ng makina is to provide electricity to charge the battery na nagpapower sa electric motor na nagpapaikot sa gulong. Yun sana yung dinala ni Nissan dito kasi that would have addressed yung concerns, for example, sa lack of infrastructure. Kasi since hybrid naman si Kicks e-Power, no, hindi siya plug-in, so hindi mo siya kailangang isaksak or hindi ka problema sa pag-charge kasi nandun yung makina eh. That's the purpose of the combustion engine. Ngayon, bilang transitional vehicle, hindi maiiwasan na magkaroon ng emissions pa rin. Syempre, kasi hybrid eh. There's combustion involved, no? Pero ang maganda kasi dun sa e-Power is that since hindi nakakonekta sa gulong yung makina, the engine is capable of operating at its optimal speed. So hindi pa bago-bago yung takbo ng makina. Consistent ang takbo na kahit naka-idle ka, tumatakbo at the ideal speed yung makina. So ibig sabihin, mas fuel efficient siya, reduced yung emissions at na-address yung efficiency, no, by way of the electric motor. Tapos since ang gumagamit din ng single pedal or e-pedal system, yung Kicks e-Power, meaning iisang pedal na lang yung kailangan mong intindihin, whether paandarin mo yung sasakyan or patitigilin mo. It's helpful for a lot of newbie drivers, for example, na maaring nalilito pa dun sa pagkontrol ng sasakyan. So kung gusto mong paandarin yung auto, apakan mo lang yung pedal. Kung gusto mong patigilin, iangat mo lang yung paa mo sa pedal. It's that simple. Parang bump car. Parang bump car. Diba? Parang bump car. Oh. Oh. So, pero ito, pwede nating sabihin na ang mangyayari, the gasoline brands versus Meralco na yan. Duda ko, mahihirapan yan maging mainstream kasi haharangin ng mga gasoline companies. Well, depende kasi kailangan din naman mag-level up ng mga petroleum companies, no? Kasi syempre kung aasa lang sila lagi sa fossil fuel, mapapag-iwanan talaga sila. So they're going to have to find ways, no, to address this new normal in the automotive industry na nag-shift na yung mga tao sa electric. So paano nila tutugunan yung pangangailangan na yun? Okay. So kailangan nila para maging BDO. Oo. They find ways. May mga gas stations na may charging stations. Tulad ng Unioil ba yun? Or Total? Unioil. Yung malapit sa Guadalupe. Yes. Malapit sa Sogo. May EV charging station doon. And I guess that's the compromise na pwedeng gawin ng mga gasoline stations. Pero totoo lang, ang number one talaga na malaking tulong para sa EV industry, iwalay natin muna, is gobyerno. Kasi if walang support ng gobyerno, kasi dalawa yan infrastructure saka taxes. To give you insight, sa ibang bansa, zero tax ang EV. Mas maganda pa, pag sa ibang bansa bumili ka ng EV, may cashback pa. Meaning babayaran ka pa para bumili ka ng electric car. Ganun sila ka-intense. And that's an initiative of the government. Ngayon, kung wala yan sa Pilipinas, mahirap. Sobrang hirap. Itong EV na to, pwede ba tayo magbigay ng reasons kung bakit kailangan suportahan ng mga car guys, mga mahilig sa sasakyan, itong electric cars na ito? Kahit tatlo lang, tigi-tigisa kayo. Una, obviously, environmental reasons. No? Kasi kung gusto nyo na maabutan pa ng mga kaapo-apuhan ng mga apo ninyo, yung malinis na hangin, di mag-umpisa na tayong bawasan yung emissions ngayon pala. Ako siguro pinaka dapat malaman ng mga tao is
marami silang misconceptions about electric vehicles na kailangan lang kalimutan. And the very thing na dapat lang gawin para mawala yung misconceptions na yun is mag-test drive and mag-research and magbasa sa Philcoche. Okay. Singit Baka pwede mo na idagdag yung Philcoche Car Guide. Yung mga second-hand units. Ito, Sir Martin. Yes. Sa akin, no, parang yung sinabi rin ni Joseph pati ni Jacob, it's for environment, tapos yun nga, awareness yung kailangan talaga for electric vehicles. And for me kasi, electric vehicles talaga is the future of mobility. Kahit saan mo tignan ngayon yung direction ng global automotive industry, papunta na doon. Tapos yung mga kapitbahay natin, specifically yung Thailand, plans to go all electric cars na yata by 2035. Tapos susundan ng Singapore by 2040. So kung makikita nyo yung trend kahit dito sa Southeast Asia, nagsa-start na sila to shift to electric vehicles. So yun, for me, yun yung pinaka point and yun yung importance ng pagdating ni Nissan Leaf dito. Na parang, seryoso si Nissan na mag-adopt sa electric vehicles. Kaya pinasok si Leaf. Yun lang yung nakikita ko. Actually, may gusto kong gawin sa Leaf. Alin? Kasi totoo lang, yung Leaf naman, yung range niya is pang Pilipinas talaga eh. Sa totoo lang, Pilipinas kasi short drive country to. Hindi ganun kalala yung drive dito. So, 311 kilometers of range, sobra-sobra na yun. Pero may gusto kong gawin sa Leaf. Gusto ko siyang dalhin sa Baguio with one full charge. And to check kung paano magiging takbo nun. I mean, yung drive, tapos pagdating doon, paano yung charging. Kasi hindi natin na-discuss pero yung charging kasi ng Leaf, kapag sa conventional na 220 volt socket, 18 hours? Tama ba? 18 hours. Tapos, so let's say wala kang dala, malamang naman, walang wall socket, wala yung dedicated fast charger ng Nissan dun sa pagsistayan mo na B&B or whatever, or hotel. So malamang wall socket ka nun, or 220 volts. So pagdating mo ng Baguio, let's say naubos mo yung 311 kilometers na range, which is more likely. So paano? Mag-charge ka dun ng 18 hours. So pagdating mo ng Baguio, mag-taxi ka na lang. Ganun ang mangyayari para makauwi ka ng Manila. Pero gusto ko yung i-test yun in the real world. So, Nissan Philippines, isa pinapanood nito, our lines are open. Contact us. Nag-videohan namin yan. Dadali namin sa Baguio Leaf. Kilala nyo naman kung sino yung kakausapin sa Nissan. Kilala natin yan. Basta pagdating sa EV, basta de baterya masarap sakyan. Parang pag de baterya talaga, okay no? Talagang, Oo, long lasting. Ay, naku, titirik yung mga mata ng mga sasakay dyan. Yung mata mo yung titirik, hindi sasakyan. Parang masama. Pero sa ngayon, habang itong mga ibang tao naninibago sa EV, baka ibang EV yung suportahan nila. Ano? Hindi itong sasakyan. Ano EV ito? Itbulaga. Kala ko EV babes Ikaw talaga no? Talagang doon talaga papunta no? EV babes Wait lang guys, di ba may birthday ngayon? Birthday yata ni Stanley senpai ng Turbuhan. Uy, birthday ni Master Baker? Yun ang alam ko. Birthday mo nga ba? Birthday mo ba? Pinadalan nyo nga ako ng cake. Ito, salamat Yun. Tatanong ko pa lang sana kung ilang taong ka na Na-touch ako 29 years old. Salamat. Buti naman alam nyo kung ilang taon talaga ako. Akala ko 65. Ba't yung baliktad yan? Si Joseph yung 65. Sige, kanta natin si Stanley. 1, 2, 3. Happy birthday sa'yo. Okay na. Kayo, buhay pa ako. Hindi ka namin malilimutan. Thank you guys. Wish ka na. Yan. Thanks guys. Talagang bubmag Ay, hindi ko napansin. Kumpleto ito. Yung paaso ko. Yan, bubmag. Yung mga nanonood ng Philcoche videos, alam nila itong mug na to. Hindi pa kasi yung asa mo. Topper. Thanks Topper guys. ba? Topper? Topper. Parang cake topper. Ayun.
Pero ito masaya yung usapan at mabibitin kayo ng konti. Pero kayo mag-alala kasi once a week naman kami nagre-release ng podcast episodes dito sa Shift Happens. So paano ba yan? I-follow nyo kami sa lahat ng mga social media accounts namin. Yan, Jacob Oliva, Martin Aguilar, Joseph Estabillo, at ako, Stanley Chi. Pati na rin yung Phil Coche YouTube channel kasi ang target namin 300,000 subscribers for 2021. Pati sa Facebook at sa Instagram, sa TikTok, meron din kami. Pati si Joseph may TikTok yan. Sumasayaw yan sa TikTok. Hanapin nyo na lang. Okay? Yeah, so there you have it for Jacob Oliva, Martin Aguilar, and Joseph Estabillo. I'm your host, Stanley Chi, and this is Shift Happens! Pero bago tayo matapos, may gusto akong marinig. Joseph. Ano yun? Okay, game na ba to? Thanks for watching and listening. Don't forget to subscribe to Phil Coche, the country's #1 automotive carport. Thanks for watching. Don't forget to subscribe to Phil Coche, the country's #1 online car portal.